ito no, may isang paraan no na sa pamamagitan nito makapaglingkod tayo sa Panginoon at makasiguro tayo no na itong bagay na ito ay kalulugdan ng Panginoon, kasi ito po yung nakabi sa sinasabi niya doon sa sulat ni Matthew sa chapter 6 patungkol sa mga pulubi, sa pagbibigay ng mga tulong sa mga nangangailangan. Ito po ay inanyayahan ko po ang lahat no, sana na magbigay po tayo or magbigay po kayo sa mga tao no na nangangailangan. Halimbawa, ang isang tao galing ka sa trabaho, may madadatnan ka or may madadaanan kang isang tao no na mas nangangailangan pa kaysa sa sitwasyon mo ngayon no na medyo may makain ka pa kaysa sa mga tao no na wala. Marami yan dito sa paligid. Marami yan dito. Hindi yan alam ng mga tao na sa pamamagitan nila itong mga taong ito ang papansin na ito at ang tutulong sa nito ay isang mga tao na pagpapalain sa pamamagitan sa pagtanggap nila o sa pagbibigay ng mga kahit kunting tulong lang lamang sa kanila, ay nakagawa sila ng isang mabuting paglilingkod sa Panginoon. Sa anong paraan? Halimbawa, sa isang daan, umuwi ka, nakakita ka ng isang pulubi na walang makain. Yung mga tao, yung iba, madalas sinisiraan yan. Sabihin nila, kung bibigyan namin yan ng pera, ibibili nila yan ng shabu, gagamitin sa ano, or droga, or ano man yung mga bagay no, na hindi maganda. Alam nyo ba ang ganyang pag-iisip kung saan nagmula yan? Kay Satanas yan. Negatibo ang laman ninyong isip dahil ang Diyos mismo wala sa puso nyo. Kung ang Diyos mismo andyan sa puso nyo, gagawa kayo ng mabuti, gagawa kayo ng hakbang para makapaglingkod kayo sa Panginoon, at itong bagay na ito ay malaki pong maitutulong para sa inyo pagdating ng araw. Pero dahil negatibo yung utak nyo o yung puso nyo sarado, hindi nyo kailanman matutulungan yan, kundi sasabihin nyo pa, ibibili nila yan ng droga. May mga tao dyan no, nahihingi ng tulong, may mga pulubi na walang-wala na talaga. Bigyan nyo ng makakain o damit, dahil yan pong isang bagay na yan ay isa pong bagay no, na nakapaglingkod po kayo sa Panginoon. Ang ginagawa nyo sa tao na yan, hindi kayo gumagawa sa tao na yan, kundi ang ginagawa nyo sa tao na yan, ginagawa nyo sa Panginoon. Kung ini-ignore nyo ang tao na yan, hindi nyo pinapansin ang tao na yan, hindi nyo rin ginagawa sa Panginoon yan. Sa oras na may kailangan tayo, wala tayong trabaho, wala tayong makain, kanino tayo tatawag? Kanino tayo lalapit? Tatawag tayo sa Diyos. Tatawag tayo sa Panginoon, hihingi tayo ng tulong. Ngayon, ibinigay ng Diyos sa iyo ang iyong hinihingi. Ngayon, may isa namang tao no, na lubos o labis na nangangailangan din. Kagaya nung ikaw ay nasa baba na humihingi ka ng tulong sa Panginoon. Hindi mo ba sila mapagbigyan? Lagi nyo tatandaan, no? Hindi kayo gumagawa niyan para sa kanya o sa tao. Ginagawa nyo ang kabutihan na yan para sa Diyos. Huwag nyong isipin no, na magbibigay ako dyan ng tulong kasi gagamitin nila yan sa droga o ganuman sa sindikato. Bigyan nyo po sila ng kanilang nangailangan. Kasi ang sabi ng Panginoon, no, huwag nyong tanggihan ang tao na hihingi sa iyo. Or kung may kukuha man sa inyong mga gamit or damit, huwag nyo nang bawiin. So klaro, di ba klaro? Huwag nyong tanggihan ang mga tao no, na hihingi sa inyo. Pero kung yan tatanggihan nyo, hindi kayo nakapaglingkod sa Panginoon. Hindi nyo kilala ang pinaglingkuran nyo. Hindi nyo alam na ang ginagawa nyo ng kabutihan na yan
ay ginagawa nyo sa Panginoon. Pagdating ng araw, ayon nga doon sa nakasulat sa Biblia, sinisiparit ng Panginoon yung mga karnero sa mga kambing. Anong sabi niya doon sa mga karnero? Dito kayo sa kanan. O sa kanan ba yun? Sa kaliwa? Sa kanan. Sabihin natin sa kanan. Kayo yung mga tao na kinalulugdan ng Ama. Dahil hubo ako at binihisan niyo ako. Gutom ako at pinakain niyo ako. Uhaw ako at pinainom niyo ako ng tubig. Dito kayo sa kaliwa, kayong mga kambing na kinukurs or kinamumuhian ng Panginoon. Dahil gutom ako, hindi nyo ako pinakain. Hubo ako, hindi nyo ako binihisan. Uhaw ako, hindi nyo ako pinainom. Bilanggo ako, pero hindi nyo ako dinalaw. Anong sasabihin ng mga tao na righteous or mga mabubuti? Panginoon, kailan ka namin nakikita na ganyan, na hubo ka, gutom ka, uhaw ka, nabilanggo ka, na hindi ka namin ginagawa ng ganitong bagay na mabuti? Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Ang ginagawa nyo sa mga tao, sa mga kapatid nyo, o sa mga tao, o sa mga mababa nyo, ginagawa nyo sa akin. Di ba? So, ang ginagawa nyo sa kapwa nyo, ay ginagawa nyo sa Panginoon. Kaya yung sobrang kasakiman sa kayamanan, yung sobrang kasakiman nyo na gusto nyo talagang yumaman, na kahit kapwa nyo nalimutan nyo na, wala talagang kakwenta-kwenta yan. Darating yung araw, ipapahama kayo sa sarili nyo mismong gawa. Sa kapahamakan, sa dadatnan nyo, sa kaparusahan, kayo mismo ang gumawa niyan, hindi ang Panginoon. Kasi yung buhay ng tao, yung judgment, yung sa araw ng paghukom, huhusgahan ng isang tao according sa kanyang mga nagawa, mabuti man or masama. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen and good morning.